Okay guys, so ayan, good morning. It's currently 5:40 a.m. dito sa Baguio. Sobrang lamig. Susuotin ko sana yung jersey natin for this video pero napakalamig. Hindi kayang mag-t-shirt lang. So it's November 19. Nagsimula na tayo mag-prepare ng mga gamit natin, bumili ng mga kailangan natin sa biyahe na to, which is the ultimate challenge for a rider, ang libutin ng Pilipinas ng nakamotor. So, mag-start tayo sa, of course, pangarap natin gawin to, gusto nating makauwi ng maayos. Mag-start tayo sa ating safety gears. So, first, ang kailangan na siguradong dala natin is of course our Philippine Loop passport. Yan. So, ito pala magsisilbing guide na to sa mga aspiring Philippine Loopers. Gusto mag-start mag-Philippine Loop para alam nyo kung ano yung mga kailangan, mga requirements. So, ayan. Sa registration ng Philippine Loop, meron tayong online and meron ding on-site. So, yung on-site natin is sa may Makati, sa ATPI office. The registration costs 3,400 and included doon yung passport, yung manual map, and then 2 stickers na ma-identify tayo sa daan as a Philippine Looper. And then, ang requirements dito is, meron pa pala yung dalawang t-shirt ng Philippine Loop. Yan, included yan. Yung uniform. Yan. Included yan sa package. So, yan. And ang requirements dyan is, sa online, is send mo yung itinerary mo and then your personal information, copy of ORCR. Yan. Itong Philippine Loop ID guys, included na din pala yan sa included na yan sa registration. So, ayan. Yung sa atin is nakalagay lahat dito para isang buklatan lang sa mga checkpoint. So, ayan. And then, of course, ang gagamitin nating helmet is KYT TT Course. This colorway is Tony Arbolino. And then, ang ating intercom is Hero Biker. Solo lang tayo, wala naman tayong kausap. So, pangarap ko talaga intercom yung Freedcon. Pero, wala tayong budget. So, dito muna tayo. Yan yung gagamitin nating helmet sa biyahe. Itong lens, the smoke, papalitan natin to ng clear sa pagdating nung in-order natin na clear lens. Kasi mahirap mag-smoke lens lalo pag mahahabang biyahe. Since gabi nga, minsan naabutin tayo ng gabi sa daan or ulan, hindi recommended ang smoke lens. Ang mas recommend pa rin talaga is clear lens para mas clear yung visuals natin sa daan. Wait lang, ang lamig talaga. Kape muna tayo. Anyways, second is our riding jacket. This is Comini.
Komini na riding jacket. Yan. Komini na riding jacket. Yan. Padded to guys. Shoulders, elbows, arm. Yan. Kompleto yung pads niya hanggang likod. To. And then mesh type siya para pag nasa maiinit na lugar tayo, may tumatagos pa rin na hangin. Ayan. And then, ang ating lower part protection is itong Sulate. Yan. Sulate na riding pants. May protection sa likod. ABS plastic to guys ha. Pwede matupi. Yan. Meron dito sa back sa may spinal part. And then sa ating buttocks, may hindi siya plastic pero for safety na din. And mesh type siya para in case magpahinga tayo, mababad sa araw yung upuan natin is hindi masyadong mainit pag ginupuan. Then meron siyang thigh protection and then knee protection. Ito guys, hindi ko sinusuot to ng ganito lang. So pinapatungan ko siya ng outer pants. Dahil manipis siya, para siyang leggings. So pag napunit, magkaroon siya ng maliit na punit, in case wag naman sana madulas tayo sa daan, hindi agad mapupunit. Kaya ako siya pinapatungan ng outer pants. So let's get that out of the way. Actually guys, hindi ko alam kung dadalhin ko yung saddle bags ko, yung nasa gilid ng motor. Pero ito yung saddle bags natin. Ito, which is Komini din. Komini din to. Yan. Komini. Di ko alam kung dadalhin natin siya since halos konti lang naman yung dala natin. Pero marami pa tayong darating na gagamitin natin sa Philippine Loop. And then ang ating yan, Immortal Leg Bag version 3. Actually nagustuhan ko naman yung yung version 1 and 2 nito. Pero ang hinabol ko talaga dito is itong upper pocket niya and itong back pocket. So ang reason kung bakit ito yung hinabol ko dito sa version 3 is since may mga major checkpoints na tayo na kailangan mag-picture, which is required sa mga completion requirements ng Philippine Loop, patunay na natapos mo siya, magpipicture tayo sa mga designated locations ng major checkpoints kasama ang passport, tayo na walang helmet and nakamotor, dapat suot ang Philippine Loop jersey or vest. Yung vest natin guys, ipapahiram lang sa atin ni Motobabe yung vest niya. Dahil para makatipid naman kahit paano. Dahil ang additional po ng vest sa Philippine Loop registration is 600 pesos for the vest. So, nagkaroon tayo ng opportunity na ipahiram na lang sa atin ni Motobabe yung vest na ginamit niya sa kanyang Philippine Loop. So, hindi na tayo kumuha. So, yun. Kailangan nyo mag-picture kasama ang passport, vest or shirt, ikaw, at ang motor mo sa background and then the major checkpoint. So, ang main reason, kaya ito ang kinuha ko, yung version 4, ay version 3 I mean, is, isushoot mo lang dito yung passport. Sinupot ko yung passport para hindi mabasa. And yan, mas madali siyang hugutin pag magpipicture ka sa mga major checkpoints para hindi ka na tumagal dun sa area. Kung gusto mong kumain na, ganun. So, ayan. Yan yung likod niya. Close mo na. Safe na siya. Kasi nakadikit siya mismo sa thigh mo. Hindi siya mawawala. And itong upper pocket niya, dito natin ilalagay ang ating ORCR and license holder. Which is nandito na rin ang ating Philippine Loop ID as a representation na nag-Philippine Loop ka. So, lalagay lang natin siya dyan. Yan. Parang walang nangyari. Close it up. Yan na. Ready na. Then may packet pa siya dito. Lagayan ng stickers. Para sa akin, stickers. Diyan ang stickers natin. Pala guys, yung stickers natin, it's available na yung regular version. So kung masalubong nyo na ako sa daan, meron tayo. Yung Philippine Loop version natin nito, meron na din. Pero ipapamigay lang natin yun during our tour. So, ito yung regular version. Ayan. Close it up.
Tapos dito may isa pang pocket. Ang ilalagay naman natin dito is our wallet. Yan, wallet saka mga receipts ng ating accommodations, gas, siguro pati food para ma-track natin kung magkano lahat yung nagastos natin sa Philippines. Ayan. And di pa dun nagtatapos, meron pa siyang clip dito at may pocket ulit na isa. So, kung anong gusto nyo ilagay dyan, coins, candy, anything. And then, actually marami pa tayong darating na mga gagamitin guys. Pero naisip kong gawin na tong video since naka-break naman tayo sa work and wala tayong mapanood at the moment dahil di pa nag-upload si Motobabe. So, ayan. And then, of course, gloves. Ito hindi to riding gloves. Waterproof gloves to guys. In case abutan tayo ng ulan sa daan, may waterproof gloves tayo. Ito, proven. Tested and proven ko guys. For only 168 pesos sa TikTok, may waterproof gloves ka na. And yung grip niya sobrang kapit. Hindi ka dudulas sa preno. Pwede mo na ring matouch yung phone mo for navigation. So, 168 pesos ko lang to nabili. Siguro isasama natin sa video ito. Ayan. 168 pesos. Yan. And then, balaklava of course. Ito yung balaklava na ginagamit ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to. May isa pa tayong balaklava which is ito. Pero ito ay pang lamig. Ito. Kasi makapal siya. This is M1. Nabili ko yata ito ng 100 pesos. And then yung ating imprint customs na balaklava is nasa laundry pa. Dahil naulanan nung last na bumiyahe tayo sa Dagupan with our friend na, pala, yung friend natin na yun, siya ang nagbenta sa atin netong Komini riding jacket natin. Si Heish. Actually, ayaw niya ibenta yan dati. Kaso, dumating sa, nakabili siya ng relyebo ng Benkia riding jacket niya, which is yung pinang-endurance niya. May pamalit na siya dun. So, bininta niya na sa atin to. And thankful naman ako. Ayan, follow niyo pala siya guys, si H-Team. Yan, endurance rider ng sponsored by RS8. Yan, bata ni RS8. Okay, so ito yung tail bag natin. Yan, motocentric. Actually, marami tong nalalaman guys. Sobrang daming nalalaman nito. So, ayan, may laptop clip din siya sa loob. Yan. So, di ko alam kung magdadala ako ng laptop. Pero, feel ko, yung dadalhin ko na lang is yung in-order ko na external solid state drive na pwedeng i-OTG sa phone para yung ating SD card is isasalpak lang natin sa phone and then yung files ito transfer na natin sa external drive as a backup lang natin. Okay, so and also pag magpi-Philippine loop kayo, don't forget kapote. Magkano lang bili ko dito sa kapote. And sobrang ganda niya. Never ako nagka-problema dito dahil ang kanyang sleeve ay may cuff. Hindi ubo cuff na ganito. Para hindi pasukin yung kamay nyo ng tubig. At hindi lang yun, yung protection natin sa ulan, sa drizzle ng hamog, hindi lang yun. Meron pa tayong, ito tested ko din, Solo Ever arm sleeves. May UV protection siya, UPF 50+. UV protection. Tapos, kapag mainit naman, malamig siya sa balat. And, aquaphobic. What do we mean by aquaphobic? Hindi lumulusot ang tubig. So, hindi na tayo mababasa, hindi pa tayo maiinitan sa arms natin. Dahil dito. Ayan. Magkano, nakalimutan ko magkano to, 120 plus yata, itong arm sleeve ng Solo Ever. Sa TikTok. Promoted by motovloggers like Ned Adriano. Ayan.
And then tapos na tayo sa ating safety gears, pupunta naman tayo sa essentials. Ayan, so sa essentials naman, ang hindi natin dapat kakalimutan sa lahat ng ride, mapa 1 hour away, 2 hours away, 3 hours away pa yan, or kahit anong ride. Ako hindi ko talaga 'to kinakalimutan, lagi ko 'tong dala. Ito, tool bag, 'yan. Dapat may tools kayo sa motor ninyo dahil 'di niyo alam kung kailan kayo masisiraan sa daan. So, alam niyo 'yun, kahit hindi kayo marunong magbaklas ng mga kung ano-ano sa motor niyo, once na may willing tumulong sa inyo, may ma-o-offer kayong tools na puwedeng gamitin. For example, naputulan kayo ng belt, naputulan kayo ng ganito, or may bumaklas sa motor niyo, at least may tools kayong mai-o-offer dun sa gustong tumulong para magawan nila ng remedyo kapag gusto niyo pa siyang dalhin sa mga motor shops. 'Yun. So, susunod, eto, ang hindi ko pinagsisisihang purchase, Kobe tire sealer and inflator. Kasi di natin alam kung anong meron sa daan. Mas mabuti na safe mga gulong natin, and ayan, Kobe lang, malakas. 'Pag may Kobe kang dala, iwas sa problema. So, parating pa lang yung, hindi ko alam kung ang gagamitin natin is yung anti-rain and anti-fog spray ng Kobe, or bibili tayo ng Pinlock anti-fog para sa ating helmet. So, parang mas gusto ko kasi yung anti-fog para hindi na tayo nag spray every time na magte-take off tayo sa area. Okay, so let's get that out of the way. Tapos na tayo sa ating protective gears and to make sure na mas maganda yung biyahe natin. So, ayan guys ha, hindi ko makakalimutan tong tool bag niya. Sobrang worth it nito. Subukan ko na masaraan sa Cavite at hindi ko alam ang gagawin dahil hindi naman ako taga doon. First time ko napunta doon. And ayan yung nagligtas sa akin. Bumaklas yung aking tambutso. So, yes, of course, as a wannabe content creator, ayan ang ating GoPro Hero 8 Black. So, yung mga SD cards ko is parating pa lang, and then bibili din tayo ng mga battery ng GoPro para ma-share ko naman sa inyo kung ano ang itsura, kung gaano kaganda ang bansa natin. Yan. So, ang lamig. So, next is ang ating cables. Wait, na hindi malaglag. Yan. Cables and charger. Ginagamit ko ngayon yung isang set. So, meron tayong tatlong cable I mean, tatlong type C cable, isang type A. Ito ay para sa intercom natin. May dalawa tayong fast charging heads. Meron tayong isa pang camera dito, pang picture natin sa checkpoints para sure na hindi mawawala yung mga credentials natin pag nag-submit tayo ng completion requirements. And then, of course, hindi natin alam kung may magpi-picture sa atin sa daan, pero usually since solo nga tayo lang talaga. Tayo lang din ang magpi-picture sa mga checkpoints. So, meron akong dala dito na monopod, floating monopod ng GoPro. Ito ay para sa mga destinations na pupuntahan natin na hindi pwede ipasok ang motor. May monopod tayo para nakikita nyo pa rin kung gaano siya kaganda. And may tripod tayo dito. Yan. Which is itatayo natin siya pag magpipicture tayo sa ARC at gusto nating makuha yung full view. Motor, ako, passport. Ayan. Kailangan natin ng tripod. Okay, so sa basic essentials, yun lang talaga yung dinadala ko. Meron pa pala. Water bottle. Ito ay sobrang importante dahil mahirap na mauhaw, ma-dehydrate sa daan dahil nakakahilo yun at pwede tayong mag-cause ng disgrasya. So, move na tayo sa ating clothes, mga pangpalit. So, yan. Sa mga damit, ang aking dinadala lagi is ito. Ito ang hindi ko kinakalimutan. This is 10 pairs of socks. Pamalit natin ng socks dahil ayaw nating mangamoy yung paa natin na nagsusuot tayo ng basa, ganun.
So, may 10 pairs of socks ako dito. And then, isang set ng underwear. Ilang set ba ng damit? 3 set ng clothes. So, meron tayo, ayan, 3 set ng clothes. Naka-roll na siya, guys. Military roll yata tawag nila dito. So, ayan. And of course, di natin pwedeng kalimutan ng ating Philippine Loop jersey. Dahil hindi counted ang ating photo sa mga major checkpoints na hindi tayo naka-represent as a Philippine Looper. And then, meron tayong first aid kit. Ito, importante to. Kompleto yan. Kompleto yung first aid kit natin. And then, meron tayong extra pants. Also pala guys, sa mga gantong biyahe, dapat quick dry yung dala nyong damit. Dahil hindi nyo alam kung ano ang weather sa iba't ibang lugar. Mas maganda na quick dry yung dala nyong gamit para hindi kayo mahirapan na mag-check kung sakali man na basa yung mga damit nyo. So, meron tayong quick dry dito na Moto Babe jersey. Ayan, Moto Babe jersey. Yung Moto Babe jersey na to is from here. Yan, i-click nyo dyan kung gusto nyong umorder nito. Ito quick dry to guys. Ayan, butas-butas siya. Lusot ang hangin, mabilis matuyo. At kung wala naman kayong mga quick dry na damit, blower. Gagamitin nyo tong blower para pampatuyo sa mga nilabahan yung damit. And last but not the least, itong stickers natin. Ito yung Philippine Loop na stickers natin guys. Papamigay natin yan during our tour. Shout out kay North Ilo Prints. Ayan. Sa pagprint ng ating mga stickers. And I guess that's all. Oh, meron pa pala. Motivational eklat na perfume para mabango tayo pag nakikipag-usap sa mga tao. So, yan. Yan lang naman yung mga essentials na dinadala ko talaga pag bumabiyahe ako. And I hope, oh, ito pa pala. Portable towel. Ito guys, pag nabasa ito, lumalaki siya na parang normal na towel. And then, meron din tayong face towel. Yan. Pamunas natin ng pawis dahil tayo ay mabilis mairita sa init. At na-experience yan ng ating kaibigan na si Moto Babe nung nakasama niya ako sa kanyang North Luzon Live. So anyways, sana nagsilbi tong guide at saka inspirational siya na mag-Philippine Loop kasi hindi naman ganun kabigat. Sabi nga nila, travel light. Dahil mahaba yung biyahe mo, dapat hindi ka pagod. So ito lang mga dadalhin ko talaga. At I guess that's it. Sana na-guide ko kayo sa mga aspiring mag-Philippine Loop dyan. From registration to rules and traveling essentials. Sana meron kayo. Actually, marami pang kulang dito. Umorder din ako ng inflatable bed. Alam niyo yan, in case na antok na tayo, tapos wala pa tayong accommodation, pwede tayong maghanap lang ng forest, camp there for a bit. Ganun. Magdadala rin siguro tayo ng hammock. Para pwede tayong matulog sa mga waiting sheds. Dahil first of all, ang nag-inspire talaga sa akin mag-Philippine Loop, isang Hampas Loopers. Lahat ng vlog nila sa Philippine Loop na panood ko. So, doon ako na-inspire. Sa ganda ng Pilipinas. So, anyways, I think that's all for this vlog. So, yun. Kompleto na. Ipapack up na natin to. And then, sa next na video natin, yung preparations naman ng motor. Actually, nasa 70% na yung completion ng motor natin. Ang kulang na lang is magpalit tayo ng gulong. Gulong, brake pads, and brake shoe. And then, we're good to go. Pero tayo ay magta-take off January pa. January 2025 after New Year. And we'll go from there. So, yeah. I'll see you on the next video. Peace. Ingat sa daan mga kaladkarin.